ng ano nga po 'yun, pangalawang linggo ng Pagkabuhay. pagkabuhay. Maraming salamat po, Brother Glover. Kung matatandaan po ninyo ang topic natin last week ay tungkol po kay Jesus na nagbibigay buhay at ang tanda ng ating paglaya sa lahat ng mga umaalipin sa atin, takot, lumbay, pagod, puyat, lahat na ng mga bagay na nagsisilbing stretchers, 'di ba, sa buhay natin ay talaga namang kinuha ng Panginoon at lahat ng iyon ay kanya napagtagumpayan sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. We are Easter people, sabi nga po sa ating mga mananampalataya, and Alleluia is our song. Kung ating pong napag-usapan yung biyaya ng muling pagkabuhay ng Panginoon, naniniwala po ba kayo na ito ay may kaakibat na responsibilidad? Na ang pagiging isang tagasunod, ang pagiging isang mananampalataya ay hindi lamang fire ang kinakikitaan sa atin, kundi bunga. At yan po ang i-re-review natin at tutunghayan natin. Kasi mahalaga po na alalahanin natin na bukod sa mga activities natin, merong mas mahalagang bagay na rumirepresenta sa ating pagkatao at sa ating buhay pananampalataya. Tunghayan po natin ang ating munting pagninilay. Ako po yung mag-share ng screen ha. At ito na. Let me know po kung nakita po yung screen natin ha. Kita na po, kita. Thank you po, Tito. So, ang pamagat po ng pagninilay natin ay ang lingkod. Alam po ninyo, kilala niyo po sino po sa inyo ang narinig na yung pangalan ni Mahatma Gandhi? Kilala niyo po ba si Mahatma Gandhi? Isa sa mga mahalagang tao ng kasaysayan sa mundong ginagalawan natin, ano. At meron siyang sinabi na para sa akin ha, totoo, pero masakit. Sabi niya, I like your Christ, but I don't like your Christians. Para kasing masakit po ito ng konti ha. Para kasing minsan nakakalungkot isipin kung sino pa yung mga madasalin, sila pa yung tsismosa. Sa Kapampangan po meron kaming kasabihan kung nino pa ring mapangadi, ila pang maindredos. Kung sino pa daw po yung mga Sister Eloisa, alam mo yun sigurado. Kung sino daw po yung mga madasalin, sila pa yung mga ang daming inuungkat. No, sila pa yung pakialamera sa buhay na may buhay. Sila pa yung may ugaling kakaiba. Alam ho ninyo, kapag tayo ay tinawag na Easter people, ang reflection po sa atin, hindi lang yung mga activities natin kapagka mahal na araw, kapagka Easter. Ang tunay na sumasalamin po dapat sa atin yung pag-uugali ni Jesus. Kung paanong ang liwanag niya ay nagbigay ng kalayaan sa mga taong nasa paligid niya. Tunghayan po natin ang ibig sabihin ng isang taong nabubuhay, no, sa ilalim ng grasya ng pagkabuhay. Kasi ang pagkabuhay po ng Panginoon ay may dala-dalang kalayaan. Sabi nga po ng kanta ni Joey Ayala, 'di ba, kung napanood niyo yung movie ni Lea Salonga at Aga Mulak na Sana Maulit Muli, merong kinanta siya doon na ang pamagat hindi ko alam ang pamagat, nakalimutan ko yung pamagat, alam ko siguro ni Brother Fernan. Ang sabi nung lyrics di ba't tayo'y narito upang maging malaya at upang palayain ang iba. Di ba? That's our song. And that's our advocacy. Tayo ay nandito para maging malaya at palayain ang iba. Ibig sabihin,
Ang tunay na lingkod ng Diyos, ang tunay na mananampalataya, wala ng kung ano-ano pang inuungkat. Ang mahalaga sa kanya, nakakagawa siya ng mabuti at nakakapagpalaya at nakakaragdag sa kalayaan ng kanyang kapwa. Alam ho ninyo mga kapatid, sa panahon ho ngayon, true love is an everyday steady commitment. Pag sinabi mo mahal mo talaga yung isang tao, hindi mo lang siya mahal kapag February 14. Hindi mo lang siya mahal pag birthday niya. Hindi mo lang siya mahal pag maayos siya. Sa pag-aasawa daw ho, sa hirap at ginhawa, for richer or for poorer. Ibig sabihin, magkasama kayo, may commitment kayo, hindi lang kapag naayos ang lahat ng bagay. Alam mo ninyo sa panahon natin ngayon, gawa ng social media, madami ng paraan para ipakita ng iba kung gaano nila kamahal yung kanilang mga minamahal sa buhay. Hindi po ba? Kasi parang ang trending na ngayon, palakihan ng bouquet ng bulaklak, paramihan ng regalo. Yeah? Kapag yung mahal mo sa buhay, hindi ka binigyan ng regalo, parang hindi ka binigyan ng bulaklak, ibig sabihin hindi ka mahal. Kapatid, kung atin pong susuriin ang tunay na kahulugan ng pagmamahal at commitment, ito po ay lumalampas doon sa expectations na may regalong malalaki. Kasi maaari natin yung sabihin na fancy expression of love, spectacular gestures, but only on a particular date like Valentine's Day. This is awesome, pero paano naman yung remaining 364 days? Kasi di ba we have 365 days every year. Kapag February 14 mo lang ba ipinapakita yung pagmamahal? Kasi ho mga kapatid, ang alam ko, ang pagmamahal ay hindi lang nasusukat sa isang spectacular day. Nasusukat ito sa ating pang-araw-araw na pagdedesisyon na mamahalin natin ang isa't isa sa kabila ng lahat. Hindi man araw-araw yung pabulaklak, pero araw-araw meron kang love, joy, peace, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Naalala po ba ninyo ang mga ito kung anong tawag natin dito? The blank of the Holy Spirit. The fruit. Ayan. Kapag fruits of the Holy Spirit. In Galatians 5:22-23. Ito yung bunga. Ibig sabihin, yung mga itinatanim pala natin na pagdadasal, pagpe-prayer meeting, pagsisimba, pagsaseminar, pagre-recollection, pagre-retreat, pagpe-pilgrimage, yan pala lahat pagtatanim. May bunga pala ang lahat ng yan. Magiging totoo lang pala yung pagdalo natin sa mga activity na yan kapag nagkakabunga. Ano yung bunga? Pagmamahal, joy, kapayapaan, patience, pasensya, kabutihan, faithfulness, gentleness, and self-control. Oh, small gestures like yung pagsisilbi, yung something as simple as pagtitimpla ng kape, ng mahal mo sa buhay, sa iyo. Yung pag-message na, oh, kumusta ka na, kumain ka na ba? Yung mga simpleng message, paminsan-minsan na, I love you, I miss you, I'm proud of you. Kasi kapag pinagsama-sama yung mga maliliit na to, nagiging compound, then it makes a lot of difference in your relationships. In fact, hindi lang yung Valentine's Day gesture, kundi yung araw-araw na consistent kindness ang nagpapaganda, nagpapabuhay, at nagpapalago sa ating mga relationships. Actually, yung mga okasyon na yan, parang sa totoo lang, pasensya na kayo sa sasabihin ko ha, minsan panlabas lang yan eh. Kasi ang tunay na bunga ng isang totoong pagsasama, sa hirap man o ginhawa, sa araw-araw man na ginawa ng Diyos, meron tayong respeto sa isa't isa. Nagtutulungan, nagre-respetuhan. Mahigit pa yun sa maraming bulaklak na pwede nating tanggapin kapag Valentine's Day. Ano po? Ang Diyos, mga minamahal kong kapatid, kapag naranasan siya ng isang tao, hindi po pwedeng hindi ka magkaroon ng ebidensya sa kanyang buhay. We cannot claim, listen to this very carefully,
We cannot claim that we have experienced God, pero walang nakikitang changes ang mga tao sa iyong buhay. Kasi kinakailangan merong manifestations ang pagkilos ng Panginoon sa atin. Hindi po puwedeng nagsisimba ka, tapos pagdating mo naman sa restaurant, pagkatapos mong magsimba, sinisigawan mo yung waiter. Hindi po puwedeng ang lakas-lakas ng boses mo pagka prayer meeting na, kapagka may gawain na ng Panginoon. Pero kung makapagsalita ka ng masasakit sa mga mahal mo sa buhay, para bang wala silang pakiramdam. Mga kapatid, masakit